Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, kaya kahit mahirap ang buhay, tuloy pa rin para sa marami ang gift giving. Ang Caritas Manila Incorporated ay may proyektong tinatawag na Segunda Mana, kung saan pwede po kayong mag-donate ng inyong mga second-hand item para sa less fortunate nating mga kababayan. Yan ang ating pag-uusapan sa serbisyo ngayon kasama si Father Anton Pascual, Executive Director ng Caritas Manila Incorporated. At syempre, maaari kayong sumali sa aming talakayan. I-post lang ang inyong tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Father Pascual, and welcome to Newsroom ngayon. Magandang hapon, Menchu, at sa lahat ng mga nanonood ng ating programa. Well, ang Caritas Manila nga po ay kilala sa pagtulong sa ating mga mahihirap na kababayan. So unang-una po, para sa mga hindi nakakaalam, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong proyektong Segunda Mana? Ang Caritas Manila, nagdiriwang nga sa taong ito ng 70 years. Wow, congratulations. 1953, no? 70 years na pong naglilingkod sa mahihirap sa ating bansa. Bagamat dumadami pa rin, no? Pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. No? At isang programa natin, itong tinatawag na Segunda Mana, o yung pong donation in kind. No? Okay. Hindi cash ang ating hinihiling sa taong bayan, kundi yung in kind. No? Tulad ng mga hindi natin ginagamit na mga household apparels, equipments, mga furnitures. No? Sa opisina naman, yung ating mga office equipments and mga computers na hindi natin kailangan, o sa mga factories na nakatambak sa mga bodega na hindi naman natin kailangan, you can donate it to Caritas Manila sa ating Segunda Mana, donation in kind. We have trucks moving around Metro Manila, pwedeng pumick up sa mga companies, sa ating mga condominiums at saka subdivisions. No? At ito yung nire-recycle natin, kaya mahalaga yung recycle at saka yung iba na kailangan ng mga mahihirap ay iniipon natin, like yung mga tuwalya, mga t-shirts. No? Ayan, dinodonate natin yan sa mga less fortunate, especially during typhoon season, ngayong last quarter hanggang January. No? Okay, so you mentioned a whole array of items. Meron po ba kayong mga hindi tinatanggap? Well, basically, hindi na tayo tumatanggap ng yung mga fake. Okay. No? Bawal yan, ano? Hindi tayo tumatanggap ng mga baril, ano? Yung mga ganyan, yung mga illegal, something, mga drugs na hindi natin tanggap yan. So, paano po yung proseso po ng pag-donate? Do they reach out to you They can via call us, meron tayong, you can call us, you can text us, meron tayong email, ano? Pagkatapos niyan, we just schedule natin yung pick up, no? Depende po ba yun, yung pick-up, meron po bang minimum amount or in kind. Tinatawagan that they siya have to... ng ating staff. Meron tayong 120 full-time staff. Okay. Sa Segunda Mana lang, no? Meron tayong mga drivers, mga pahinante, meron mga tumatawag in order para ina-arrange natin kung anong sasakyan na kailangan. Kasi we have 20 vehicles, no? May mga van at saka may mga yung mga trucks talaga kung malalaking mga appliances, mga furnitures, no? At tinatawagan muna para maayos ang pickup. So kahit mga sirang appliances, pwede pa rin tanggapin? Well, basically, ang importante kasi dyan, no, sana meron pang halaga. No? At mga Pilipino kasi, Menchu, pag nag-donate, inuuna mo na mga kamag-anak, yun ang ating tradisyon. No? Pero pag hindi ka mag-anak, parang basura na. Unfortunately, 70% ng mga dinodonate ng household, basura. No? Kaya maganda yung ganitong opportunity para sa mga nakikinig po at nanonood. Pag tayo po nag-donate sa Segunda Mana, sana meron pang halaga. Kaya mapapakinabangan pa ng mga tao. Okay. So, ibig sabihin, Father, meron tayong mga volunteers din na tumutulong sa effort na ito. Yes, marami tayong volunteers. No? Yung mga kailangan for disasters, hinihiwalay natin yan. At yun namang hindi, iba naman kasi mga barong at saka yung mga high heel school, binibenta natin yan. Meron tayong 50 outlets, no? Tinitinda natin yan. At mapagbentahan yan, ginagamit natin sa ating scholarship program. We have 5,000 scholars nationwide, no? At ginagamit natin yan in order to support our 5,000 scholars nationwide. Alright. Meron din tayong tinutulungan ng mga Segunda Manians. Yung mga household na mga damit-damit, sinasako-sako natin yan at tinitinda yan ng mga almost 500 na mga naglalako sa kalye. Kaya pag nakikita kayo sa kalye na may mga sari-sari store at nagtitinda ng mga pantalon, mga t-shirt, most probably galing yan sa Segunda Mana. Okay, pag-usapan natin yan more in-depth a little bit later on. Siyempre, kasama pa rin si Father Anton Pascual ng Caritas Manila Incorporated sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines.
Kasama pa rin natin sa ating serbisyo ngayon si Father Anton Pascual, Executive Director ng Caritas Manila Incorporated. At pinag-uusapan pa rin po natin yung kanilang programa na Segunda Mana. So kanina po, you mentioned that you have over 50 outlets, no? For people to be able to avail of the second-hand items that are sold for donation, and then syempre yung proceeds will go to the scholarship program at saka yung programs. ating livelihood program. Saan po mahanap itong mga outlets na ito? Well, marami tayong outlets, no? Like sa Cubao, meron tayo sa Farmers, na sa Alimol, no? Meron din tayo sa mga Victory Malls, no? All over Mega Manila. Mega Manila. Yan, no? Meron din tayo sa Ayala, dito sa Novaliches, no? Yan. Has there been an effort to kind of expand this to other areas? Yeah, gusto natin mag-expand tayo sa Visayas and Mindanao, no? Pero depende yan sa volume ng donation. Okay. Kasi huwag natin kalimutan, 100% donated goods ang Caritas Manila. Hindi tayo ukay-ukay. Iba yung ukay-ukay. You buy, then you resell. Ang Segunda Mana, 100% donations. Okay, so aside from, of course, feeling good about themselves, no, na nakatulong tayo sa ibang mga nakapaglinis ng bahay. Yes, sa ating mga kababayan din. What other benefits can people who donate also receive? Yeah, well, tayo po ay isang Caritas Manila sa donor organization, registered with BIR, no, and DSWD. Kaya we can give certificate of tax deductibility, no, sa mga corporate, no, pati mga individual, kasi sa pagbabayad natin ng tax, no, yung dinonate natin sa Caritas Manila, bibigyan namin kayo ng equivalent, no, amount, no. Kung nag-donate ka sa Caritas Manila worth 100,000 pesos, bibigyan ka namin ng certificate worth 100,000 pesos na magagamit mo for your tax certificate, tax purposes. Okay. How long has Caritas been doing this? 15 taon na siya, no? 15 years na siya, sustained. Ngayon nga, on average, tayo ay nagkakaroon ng mga 150 million worth of donations in kind annually. And ilang mga scholars, ilan na po sa tingin ninyo ang natulungan nyo over the years? Nakapagpatapos na tayo ng almost 10 to 12,000 scholars in college, no? And VocTech. One is because of sa 5,000 scholars ng Caritas Manila nationwide, 1,000 dyan ang nagsusuporta ang Segunda Mana. Okay. Paano po ba maging isang scholar? Well, basically, para maging isang scholar tayo, ini-screen niya sa mga simbahan nationwide, ano? Pati mga IP scholar natin, pati mga young Muslim scholar natin. Basta yung mga kabataan na would like to finish a college degree or VocTech education all over the country. But they're screened sa mga level ng mga simbahan. Pinupuntahan namin yung mga moderate poor, basically. At syempre, ang additional benefit ng Caritas Manila is not only academic degree, pero binibigyan sila ng scholarship, leadership program. 4-year servant leadership program. Talaga tinitrain sila to become servant leaders for 4 years. No? Now, you mentioned earlier there are efforts, of course, of trying to expand this. Ano po yung mga pangangailangan ng Caritas to be able to make that a reality? Mahalaga na tayo po nakikipag-ugnayan sa mga corporations nationwide, no, sa mga major urban cities, no, if they have the volume, at sa mga simbahan din, kasi we also collect from churches. Meron tayong Segi box, no, isang parang box yan, nilalagay natin sa mga simbahan, no. At syempre, yung mga subdivisions also and condominium owners. Kinakausap mo na sila, pinag-aaral natin yung volume of donation. If you can sustain, no, a social branch of Segunda Mana, because it is social enterprise, no. Talaga it's run by full-time staff, no. Hindi siya, meron din mga volunteers, pero basically it is run by full-time staff para nga ma-sustain siya for so many years. All right. Well, if there are if some of our viewers who are watching right now would like to maybe set something up in their neighborhoods or would like to help, saan po kayo pwedeng makontak? Well, meron tayong caritasmanila.org.ph. They can just surf the website, no, or Facebook, or call us, no, anytime that we can call them. Marami po tayong full-time staff that can call you and schedule the pickup. Ano yung pipick upin? Anong volume? Isama nyo rin yung mga BFF nyo, mga kamag-anak nyo sa amin para pag isang van, puno na siya.
Kasi mahal din ang gasolina ngayon kaya pinupuno natin, no? And we would like to have the corporations, no, subdivisions, at saka lalo na ngayon, mag-spring cleaning tayo, let us declog our bodegas, no? And donate to Caritas. Nakadonate na tayo, nakatulong pa tayo sa mga mahihirap. Alright, maraming salamat Father Anton Pascual, Executive Director ng Caritas Manila Incorporated.